So, tama ba? Monday tayo nag-meet. Then, tomorrow, i-meet ulit kita for our third meeting for this week. So, mag-end lang ako ng on time, Josh, today kasi may meeting ako nung 5. Ayan. Sige. Ano yung nakikita mo na screen? Yung Presentation? slide po. Basahin Okay. mo, hydrogen bonding in Hydrogen bonding in alcohols. alcohols. Apples. Okay, sige. If you can record, you may now start this. Para at least record mo na Okay na po. siya. Okay, good. So, last meeting, Josh, good afternoon and welcome ulit sa another session ng another chapter. I think this is chapter 9 already of 9 or 8. I don't know. Hydrogen bonding in alcohols. Chapter 7 pala. So, last meeting, Josh, we already started discussing the physical properties of alcohols, ethers, and epoxides. So, parang ang shortcut natin dito is, in general ito, review din siya, no, na parang to decide for the physical properties of organic compounds, we need to understand their IMFA because the IMFA will dictate the physical properties, correct? The stronger the IMFA, the stronger the physical property values will be, such as boiling point, melting point, density, etc. Those, that is the rule of thumb, no? So, pero syempre makikita mo meron tayong mga deviations and exemptions to the rule, no? So, going back dun sa sinabi ko nga, no, alcohols is actually a very special case of organic functionalities wherein its intermolecular force of attraction, aside from the VDW, kasi di ba, you'll always have this one, the R group, right? So usually yung R group naman mga alkanish na structure yan, right? So alkyl groups rather. So if that is the case, VDW will be automatically part of its intermolecular force of attraction. But aside from that, due to the polar bond of CO bond tsaka OH bond, you also have dipole-dipole interactions. However, this one is very special for alcohols since yung functionality mo nga ay OH, you'll have hydrogen bonding. If you will recall, anong type to ng IMFA? Yung H bonding. Dipole din mo. Correct. It's just a special case of dipole-dipole. However, hiniwalay nga siya kasi sobrang strong no nung hydrogen bonding compared to the other dipole-dipole interactions. So, ngayon, among the three compounds or functionalities na dinidiscuss natin, sino lang ang meron yan? Alcohol. Alcohol. Oh, correct. Alcohols, ethers, and epoxide. Only alcohol can perform or have the capability of hydrogen bonding, especially or specifically intermolecular hydrogen bondings, because this intermolecular hydrogen bonding, a special type of dipole-dipole interaction, will make your physical attributes to have larger values such as boiling point, melting point, density, solubility. These are dictated by your um by this, no? By this special case of dipole-dipole interaction. So si intermolecular hydrogen bonding. Tapos if you will notice, Josh, no? So yung hydrogen bonding is actually affected by the steric hindrance, no? So if you will notice here, the primary alcohols will have the highest form or highest ability to form hydrogen bonds, and then secondary then tertiary. Ang reason dito ay increasing kasi yung steric hindrance as we go from primary to tertiary alcohols. Mas mahihirapan ang tertiary alcohols to form hydrogen bonds. Take note, ang hydrogen bond dapat meron kang at least 3 atoms na naglalay sa iisang line. Ayan. So, OHO. Pwede rin yung OHO din yan sa kapitbahay niya, no? So, sa water kasi pwede tayong maka-form ng HOH eh. Actually, pwede rin naman yun dito. Ito, HOH. Ito naka-bend. So, pero di ba dalawa yung lone pair mo? So, possible, meron din dito. Ayan.
Yan. So this is also HOH. So, naintindihan ba to, Josh? So parang to make your hydrogen bond stronger. So tandaan mo yan ha, linear ang hydrogen bonding. So if that is the case, we expect that alcohols will have the highest boiling point and highest melting point, no? And if you will notice here, among the functionalities na na-discuss natin so far, sila alkane, yung lowest, no? And then we also have ether here, and then alcohol. If we will insert alkyl halides, saan sila, Josh? Tingin mo? Saan yung Pinakababa. pupunta? Pinakababa mo. Pinakababa ang alkyl halide. Pero you also have alkane here. Mas mataas sa alkane pero mas mababa Okay, sa correct. ether. Yep. So, yan. Nandito banda ang mga alkyl halides. So, we're really sure that alkyl halides will be in between alkane and ether. Because ether will have additional IMFA, yung dipole-dipole interaction. So, similarly, no, yung na-discuss natin kanina, yung tertiary alcohols will have the lowest boiling point, followed by secondary, and then the primary alcohols will have the highest boiling point for relatively the same, no, na molecular weights um, for alcohols. So, nag-vary lang yung classification as according to substitution. Okay, for solubility naman, of course, sinong pinaka-soluble sa tatlo? Alcohols, ethers, and epoxides. Alcohol. Siyempre, ang shortcut ay alcohol kasi it can be soluble in water, specifically. Because it can form hydrogen bonds with water. Okay, so ayan yung natapos na natin to explain, no, yung boiling point, tsaka solubility ng mga alcohols and ethers. And we also discussed the trend, no? Ito yung table for properties of alcohols. Melting point, boiling point, tsaka water solubility. At the same time for ethers, including the cyclic ones, no? So, if you will notice here, bakit tumataas ang melting point at boiling point, Josh, if we will have a longer chain for open muna or for cyclic habang lumalaki yung ring. Bakit? Surface area. Siguro. Correct, the surface Tama. area, no? So, higher surface, the longer the chain, the higher surface area, the stronger the VDW. Same with the cyclic ethers. Pero kapag nag-increase, let's say ito, yung mga sa ether mo, naging dalawa yung oxygen group, no? Or oxygen atoms. Yan. Bakit? Yan, tingnan mo, oxyrane, tetrahydrofuran, tapos dioxane. Yan na ba? Yan, ito. Pwede rin naman kasi itong oxacyclohexane lang. Kunwari, one oxygen lang. Sige, hanapin natin yung boiling point nun. Ayun, na-upload na. So that you'll have a tetrahydropiran yeah, that makes sense, no? Tetrahydrofuran yung isa. Kasi furan tong Yung furan po yan. pala, ano siya yung may double bond. Oo, pag furan. Pero pag tetrahydrofuran, ano siya, ibig sabihin, walang unsaturation. So, saturated lang siya. Yan. Yan, this is tetrahydropiran. THP. So, this is a piran. Yan. Yan, THP to Joshua. Tetrahydropiran.
boiling point. Hanapin natin yung boiling point niya. 88 ang nakalagay dito. Mataas. Ayan, para may value tayo. Oh, totoo ba to? Mm. Boiling. Oo nga. Melting. Negative 45. Hmm? Baliktad ako. Sorry. 88 yung boiling point niya. Negative 45 yung melting point. Ayan. Okay. Okay, Josh. What can you say about the trend for the cyclic ethers? Increasing boiling point tsaka melting point. Ah, Pag lumalaki ba? Saka Kapag oxygen. lumalaki yung ring, okay. Kapag umaano yung oxygen, ano? Lumalas na ba? Dumadami din, no? If you have a more parang vertex, no, nung mismong ring na oxygen, tataas din siya. Kasi if we will compare tetrahydropyran, yung isa lang yung oxygen sa isang cyclohexane ring compared to your 1,4-dioxane, no, or 1,4-dioxycyclohexane, 11 ang melting point versus negative 45. Tapos 101, higher yung dioxane over the 88 degrees Celsius of tetrahydropyran. Okay, so we're good. So I think we ended up here. So this time we're going to appreciate yung some simple alcohols or example pala Josh no ng alcohols. So let's start with methanol. So of course we know methanol no, CH3OH, that's the simplest alcohol that we can have. Take note Josh, yung methanol is also known as wood alcohol. Tandaan mo yan kasi minsan may mga ganyan lang na very trivial, no? So, wood alcohol, bakit? Kasi, ang methanol kasi ay unang na-manufacture through destructive distillation of wood. So, no, kapag ginamit mo yung destructive distillation of wood, Pag ganyan methanol ang nababurn siya. makuha. So, kaya wood alcohol siya. So, Diyan ko nga, isusunugin pa yung wood, tapos extract, magdi-distill ka. So, because it can be obtained by heating wood at high temperatures in the absence of air. So, that's your wood so alcohol. ma-produce yung mga parang ma-produce yung Yung CO2? Acetic acid, CH3OH to. tsaka methanol. Methanol. Okay. So, ngayon, yung methanol, today, yung methanol, it's usually manufactured from catalytic hydrogenation. Yung catalyst natin dito ay zinc oxide, chromium oxide of carbon monoxide under high pressure and at high temperature, no? So, CO na. So, imagine mo, no? So, from carbon monoxide, we can actually form your CH3OH, si methanol. So, catalytic to ha, kasi ang catalyst mo dito ay yung zinc oxide, chromium oxide. Tapos, under high pressure, usually 200 to 300 atm, and at high temperature, usually 300 to 400 degrees Celsius. So, take note, Josh, no? Methanol is extremely, extremely toxic because of the oxidation products formed when it is metabolized in the liver. So, yung methanol kasi, kapag napunta yan sa liver mo, pwede siyang ma-metabolize into methanoic acid, tapos acetone, so etc. So, these are really toxic sa body natin, no? Ingestion of, as tignan mo, note
ingestion of as little as 15 ml of methanol, pure methanol ito, causes blindness and 100 ml causes death. Alam mo, Josh, ano siya? Methanol poisoning can also occur by inhalation of the vapors or by prolonged exposure to the skin. So, pwede rin tayo magkaroon ng metal poisoning by just inhaling the methanol vapors or may expose lang yung skin natin dun sa methanol. Take note nyo siya, challenge ngayon ang sa industry ng tuba ay I'm not sure if you're familiar with that. Familiar ka ba doon? Saan ba? Tuba. Tuba. Ano ba? Tuba. Tuba. Tuba? Yeah. You're familiar with that? Yung ano ba? Sa sugar? Or ano, iba pa? Rice wine ata natin yon yung tuba. Rice wine. Pero nakita So, ko po sige. yan. Oo, kasi ano yan, it's a big industry dito sa Pilipinas. Ayan. Tuba is from coconut palm pala. Ano ang rice wine? Lambanog. Lambanog pala yung isa. Tama, So, tama. tuba, Kaya sinasabi ko parang familiar. Yung coconut, mm, yung coconut something. So, ang tuba sa coconut. Tapos, pero lambanog is from coconut din daw. However, regardless no, yung kung coconut or regardless kung ano yung magiging source. So, coconut pala ito, no? So, both tuba Meron po and siyang lambanog methanol. ay oo, challenge ngayon yan kasi yung mga local producers natin, unwantedly or unfortunately, they can produce yung mismong process nila, they can produce methanol Kasi while hindi po also producing ethanol. hindi yata po malayo yung boiling point. So, hirap din sila mag-ano yun. Kaya, yun yung, Tuba. yun yung challenge natin. Yung sa coconut. Oo nga, bakit methanol ang Hindi, baka hindi Ay, nila, mali parang kuya, hindi ano yata, po yun? hindi yata daw po Unwantedly na. lang siya. Hindi siya nilalagyan. Yes. Hindi siya nilalagyan po. Pero kung ano Ang po, yung nangyayari ano nga daw, is, yung question na daw po, kung ba't yung mga iba nilalagyan? Mas mura ba siya? Bakit ba yung iba, yung mga bootleggers, no? Bakit sila gumagamit ng methanol kung may ethanol naman? dapat Is the dapat price- bawal kuya talaga. Hindi, bakit? Is the price too different? Hindi, mas mura nga kuya ang alam ko ethanol eh. Kasi mas commercially available po ang ethanol. Yun, misguided nga po sila. Ayun po yung din, yung kailangang parang magkaroon ng information dissemination dun sa mga tuba makers natin. For sure, familiar naman po sila dun sa methanol poisoning. However po, yung mga current processes, I'm not really familiar with them, hindi po nila na-optimize to reduce the production of methanol while doing the fermentation. Kasi po yung fermentation products nila, ethanol and methanol. Ngayon, hirap din po silang paghiwalayin kasi nga, Baka lalo sa na kung lahat din hindi po po kaya? sila Baka kahit sa mga ibang meron din produce Oo. ng methanol. Sa ibang mga fermented na kunyari, kasi yung sa mga, sa news, Meron pala po sa ibang places pala po, may mas mura po na methanol. Kasi sa mga 20.8 versus 26.8. So, mas mura yung methanol ng konti. ay, kunti Oo lang. nga. Hindi significant yun. Oo. Tsaka hello health natin yung nakataya eh. Kasi So, kunyari sa mga yung mga tourist spots like Bangkok gano'n, 'di ba maraming cases na Mas malala sa mahirap. inano nila yung imbis na ethanol ang nilagay nila doon sa ginawa nilang alcoholic beverage, methanol. naku po. Hindi naman nila naturally ferment. Di ba iba, you can make your own alcoholic yung cocktail, di ba? Yes Pero po. bakit ginagamit nila methanol? Nako, hindi ako po kuya, hindi po ako personally talaga familiar. Feeling ko po ay hindi sila guided talaga for in terms of the chemistry of wine forming or wine production na ideally dapat ethanol na yung gagamitin nyo para safe na kagad yung mapoproduce ethanol din unlike 56.2 methanol na grams lang pala po yung LD50 ng methanol. So,
konti Ano yan, lang mababa para lang yan. ano na yung 50-50 na yung chance of death. Mm, yeah. Tsaka tignan mo nga, 'di ba yung nasabi ko, it can cause blindness muna. 15 ml lang yun yung blindness. Permanent Tapos, na po yan yung ah, talaga nasira na yung nerve. Yun natin I'm ano not na eh, really sure action. kung permanent blindness siya. Pero, pag 100 ml, dun na siya magiging fatal. No? It can cause fatality. So, ngayon, challenge yan, Josh, kasi ah for sure, may mga nakadevelop na ng process na mapababa yung methanol dun sa ano na or matanggal totally no dun sa mga tuba tsaka lambanog. However, I think kailangan nating makagawa ng process na Ah, ibababa dun y- sa y- mga y- communities. sana nga mabigyan tayo ng floor no? Kasi ang gusto natin, Mm. kasi makapag-audience kay Senator Bam no? Katulad nito kuya kasi ano to eh parang ano siya 'di ba? Nag-hurt Challenge sa siya ano nung yun eh. Sa anong challenge po local siya ng economy. Kasi industry. Ano, Correct. ang sa akin kasi, bakit lahat, ang dami mga government offices, puro paperwork, nandun lang sa office, walang ginagawa. dapat chine-check Mm. yun. Dapat kunyari kunyari yan, DOST, tsaka siguro DAR, ang gagawin Mm. nila, naggagawa sila, nag-ano sila ng engineering ng paggawa nga, di ba? Patulungan yung Mm. mga farmer natin, tsaka yung Bureau of Fisheries, dapat they're doing something, no? I mean, I don't know kung hindi ko ma-imagine na ganun yung course mo tapos ang paperwork ang ginagawa mo. Oo, yun nga kuya. Kahit nga ako kuya, minsan napapaisip ako na parang ang kaya ko lang magawa ay of course, yung sa level ko ng teacher ay mag-share na ganito po yung um, process talaga ng making. So, these are prevalent problems, Josh. Actually, perennial nga yan. Kaya kung lagi yan merong ka mababalitaan kapag lalo na pag holiday season. Kasi 'di ba mabenta po ang mga Oo, alcoholic oo. drinks pag holiday season. Laging may biktima ng methanol poisoning. So, parang ang challenge po talaga ay makagawa ng process to create lambanog, yung or tuba, tapos po mababa siya sa community na gumagawa mismo nun. Tama, Para tama. sila po yung Ganun nga. makikinabang. Ganun nga. Tapos, mag-guide po talaga sila na this is the proper way so that we can have a healthier product no that will Tsaka be ganun pala po yung yung pathway na ano pala siya. Pag metabolized siya, parang hindi naman, yung alcohol dehydrogenase dapat yung ethanol yung target niya. Pero pag yung methanol, magiging formic acid, toxic din. yes, yun yung Toxic sinasabi ko din sa yung yung formic. methanoic acid. Yung methanoic acid kasi hindi yan metabolize ng katawan natin. So, Siya lalong yung napasama. mm, ano yan si alcohol dehydrogenase natin yung Saan po siya kasi naturally occurring? Methanol. hindi yan hindi kayang i-distinguish ng katawan natin ang methanol at ethanol. Saan po siya nakakaroon normally? Fermented products ang methanol. Meron Basta ba? nagfe-ferment. Sa Oo, lahat? meron yan. Sa lahat ba? I'm not really sure kung sa Yun nga lahat. po, no? Kung ano lang, baka may select lang na certain sugars. Yan, dapat lahat, just imagine kung ang dami sa buong mundo, nagre-research ng ganyan, no? A lot of problems can be solved, no? O kaya kahit nga po yung dito na lang kuya Dito na kasi nga industry tayo. natin to no? Oo, oo. Tsaka siya, local industry siya. Imagine niyo nga po, may cultural heritage po ito kasi tuba at tsaka Yes, lambanog. yes. Matik yun sa Ano yan? Philippines lang po yun, kuya. Tsaka in-export natin po yan, so dapat safe. Yeah. Ay, for sure, Josh, yung mga commercial products natin na ina-export, dumadaan yun lahat ng mga, yung Na-test. typical na However, Baka Josh, yung yung mga local. Kasi may mga pinapanood ni Julie minsan, mga YouTube na yung mga crimes. May mga isang batch ganito, yung doon na poison. Nawala. Yan pa lang. Diba? Ayan.
Opo, ayan. Balik na ako. Ayun. Sabi ko nga, Josh, yung mga export products, wala na tayong problem doon. Kasi usually, dumadaan yun ng mga compliance eh. Ang gusto natin ngayong tulungan, yung mga communities, smaller communities, na gumagawa nito. Katulad nito, yung sa Batangas. Kasi maliliit na mga ano yan eh, like parang bahay-bahay yan sila eh. For sure, hindi sila aware sa mga Delikado doon, no? Tsaka industry minsan din ano standards. parang sa pinapanood ni Julie sa Bangkok yata yun. Yung Mhm. delayed yun no? So nagkaroon ng namatay yung American tourist na mga Mm-mm. grupo, no? So Yes ngayon, po. siyempre, Pinakamasama sa Indochina, Laos, Thailand, ano saka yun, Cambodia. mag-iimbestiga kahit ng panin, local Mm. authorities sa Amerikano yung naapektuhan, no? So, Mm-mm. yung pinuntahan nila, hindi naman lahat, may methanol. Yun yung isang batch. Mm. Yeah, oo. Para 'Di ba? Hindi po rin sila aware Baka kasi siguro wala yung tayong yung unang step mo diyan bago yung pang eliminate ng methanol, dapat may local detection. dapat I ano po, mean detection. detection, yun nga po. Sabihin ko nga Detection ng parang yung methanol. mercury Issue din siya. bago natin Mm-mm. maisip paano tatanggalin ng mercury, dapat may mercury test muna. So siguro dapat yun Mm-mm. po yung first step, methanol test. Mm-mm. Na mabilis, tsaka So, mura. ano siya, magandang Tsaka ano ano dapat po to, na siguro reusable. magandang ano din siya field, no? To understand kasi may local industries sa atin. So, ayan Josh, mga ano to. Ayan, pwede mo, Josh. Ine-ex ine-expose kita sa mga ganitong Madali lang po yun, problem. honestly, kung distinguishing sa ethanol. Pero baka yung kasi po yung error eh. At saka yung ano na, yung kunwari, production ng mismo, let's say detection ka ng methanol, production ng kit mo to detect Opo. methanol at the same time, yung robustness and easiness na ita-translate mo siya into layman's term sa paggamit, tas ipapasa mo yung knowledge dun sa mga mismong gumagawa ng Baka lambanog dapat or siguro po tuba. yung kahit na walang alam, kaya Oo, yung Yeah. dinidistribute lang sa kanila, alam Mm. nila paano Yun. gagamitin. Yung problema lang po yung doon, simplicity. yung problema lang po doon, baka kasi masyadong yung tawag doon? Baka masyadong maraming error. Complex. Okay. Hindi naman, Kapag mas, mas kung ano simple, naman po, yung mas hindi mataas naman ang sa error. complex. Impossible naman na ganun ka-complex, methanol naman, tsaka ethanol naman po, diba? Yung problema lang yung baka masyadong erroneous na Yeah, yung masyadong fluctuating. Hindi, tsaka Di, meron pa isang windmill eh. Sinasabi ko yun, nga kay yun nga, Joshua, Josh, ang challenge eh. Yun ang Josh ang challenge. Dapat Mm. makagawa ka ng simple method, pero accurate siya. may, Hindi ka, may, syempre, hindi ka gagawa ng method na error news. Tapos iyon yung ipapasa mo. Hindi. Kaya yun yung challenge ngayon. meron isa pang windmill eh, to do good na kunyari wala pang available na simple. So kunyari yung mga level, sabi ko Joshua, what if yumaman ka? Ang gawin mo, Mm-mm. magpatalo ka. Kunyari ako si Elon Musk. What I will do is, I will create industries na hindi ako kikita. Kasi di ba, minsan nagfa-fluctuate yung, in just a month, nagfa-fluctuate ng $100 billions yung nila, yung wealth nila, no? Mm-mm. So, yung mga industries na ito, kunyari, laboratory sa mga hindi mo na pagkakitaan nyo, kaya lang pinafund mo. Mm-mm. Philanthropy mo na yun. Bale. Yeah, pwede. Nako, kung ako lang kuya ay philanthropy ko po talaga ay advocacy, science education, tsaka chemistry education, lalo na sa mga ganitong industries natin, local industries, Who na knows? may chemistry behind that, di ba? Kaya So, nga. Who knows, man? masaya siya i-discuss. So, oo nga, Ito, mga ganitong parang Okay. Bingo mo na pala nga. So, as I was saying, inisip ko kasi, pwedeng gamitin nanoparticle, yung mga nanoparticles para ma-isolate na kagad yung yeah, meron na methanol. yan, meron na for Pero sure. meron na, may electronic, yung handheld. Yung problema na dapat doon, dapat i-distribute. Hindi, kunyari nga, mayaman ka, parang yun na yung philanthropy mo. Yan nga, Kung wala pang mas simpler, patalo ka ng pera. Kasi imbis na i-delegate mo doon sa mga ibang philanthropic organizations na baka namamalverse, di ba maraming ganun no? At saka meron pong mga ganyang organization pero they're not aware of the technology. Yes. Pwede rin ganun. Tsaka hindi nila alam paano i-distribute nga yung wealth na at their disposal. So,
kaya gusto mo lang yumaman kasi hindi mo naman magagamit yung pera, di Ay, ba? pala po. Ayun sa PH, sa Switzerland. Developing a handheld device for detection of methanol in handheld devices and alcoholic beverages. Na yun. Meron, for sure, ang Europe meron yan kasi meron yan. Alam mo ba, Josh, yung mga wine and ethanol production sa kanila ay minsan may subject na ganyan. I mean, hindi pala subject course. Meron silang study of wines lang talaga Oo, tsaka kasi wine ano dun, production, talagang umiinom sila ethanol ng production. alcoholic, no? Oo, correct kuya. Nakalimutan ko yung course na puro wine lang. Hanapin ko. Nakita ko kasi yun eh. Meron sa mga mga specialty course sa EDX. Mm. Tapos meron din, kunyari ako, mga tinitake ko, mga sa nutrition naman. Tapos Okay po. meron din MIT ba o Harvard? Viticulture, tsaka vinification, o baka vine to, no? Oo, tapos meron din Vinification. sa yung MIT tsaka Harvard, meron din sila parang yun about, yun parang molecular gastronomy na yung cooking Oh, na nice. with science. Mm. Kasi nung parang nag-check ako dati kuya na parang plano ko dati kasi after master's ulit, PhD abroad sa Europe. Sabi ko, ang galing ng mga specific subjects nila like kunwari wine science, ano na po yun na? Oo, Like oo. yun yung course na aaralin mo lang all throughout. So, yeah. Grabe, Yun. mura pala po yung yung sodium dichromate, $2 per kilogram. So, ayan, yung mga ganyan, no? So, we can, 1 to $2 po per kilogram. So, we can have, for mga 2-ton orders. So, kung yung government gusto nilang gawin, edi mag-distribute lang sila ng tiga half kilo ng sodium dichromate. So, ano ba yung, gagamitin. sodium dichromate na reaction with methanol versus ethanol? Kasi magpaproduce ng ethanol, dapat sweet smelling yun. Pero kung dapat formaldehyde, tsaka formic acid. Ethanol. Hindi, pero sabi ko sa kanya, kay Joshua, huwag mo na antayin yung government. Ikaw, pagka yumaman Yeah, ka, actually. ikaw na. Sabi, huwag mo na antayin. Parang ginagawa natin, hindi tayo nag-aantay. Huwag mo na antayin yung government na kikilos. Yan, issue to ha. So, move tayo sa ibang alcohols, Josh. Kasi ito, mga interesting to kasi may mga commercial properties sila. Yung susunod ay si 2-propanol. So, of course, alam mo to, no? Si 2-propanol. Isopropyl alcohol din to. So, major component of rubbing alcohol. So, when rubbed on the skin, it evaporates readily, producing a pleasant cooling sensation. So, weak antibacterial properties. Pero ano to ha, ang isopropyl alcohol, siya ang ginagamit natin for aseptic techniques for medical procedures. So, 2-propanol is used to clean skin before minor surgery and to sterilize medical instruments. Ayun, yun yung sabi ko. May advantage ang isopropyl over ethyl. Kasi, if I'm not mistaken, siya ay kung natatandaan ko ha, mas less destructive siya sa skin kumpara dun kay ethyl alcohol. Kasi nga, anong type to ng alcohol? Si isopropanol, Josh. Isopropanol? Anong type ng alcohol? Primary lang. Ay, secondary. Isopropanol? Oo, secondary. So, ngayon, kung magkakaroon siya ng reaction, reactivity-wise versus ethanol na primary, sino mas mabilis ang reaction? Primary versus secondary, sino mas mabilis ang reaction? Tingin mo? I think baka yung 1-propanol lang. Correct. Yung ethanol lang, no? Kasi nga, primary yun eh. So, mas reactive siya, mas open yung alcohol group niya. That will make your ethanol slightly reactive, no? More reactive compared to your isopropyl alcohol. Kaya, ideal si isopropyl alcohol for medical procedures kasi nga, mas nag-evaporate siya ng mabilis, hindi mag-i-stay sa skin natin. So, hindi ganun ka lakas yung dehydrating power niya compared to your ethyl alcohol. Though, however,
like what na-mention ko na to sa'yo na last time. Basta meron ka namang rubbing alcohol or ethyl alcohol, you can still use that for um, daily sanitation. So, yun nga lang mas preferred ngayon ng mga medical practitioners na si 2-propanol yung gagamitin. Next, we have ethylene glycol. Ito, na-meet na natin to several times sa GenChem. Basta makakita ka ng ethylene glycol, yung mga diols mo, no? Antifreeze, di ba? Naalala mo? Yung hinahalo sila dun sa gasoline Ay, so that oxygen they yan. will... Oh, matamis yan. Yeah, correct. Pero siya Hindi pala yung sila. ano po na siya yung pinaka-basic na glycol. Yes, ethylene Dangerous sa glycol. animals yan, Mel eh. Tama ka, kuya. Kasi, take note, nakalagay po dito, kuya. Si ethylene glycol ay sweet tasting pero Yes. toxic siya. So, ang preparation nito, Josh, sa industry ay from ethylene oxide, from ethylene oxide, oxidize lang din natin siya, no, to ethylene glycol. So, yun. Actually, ether tong ethylene oxide. Si oxirane, pag nag-ring opening yan, Josh, ethylene glycol na yung mapoproduce mo. Nakukuha mo yan, Josh. Di ba yung oxirane mo, isa lang yung oxygen. Pero pag nag-ring opening naman yon, madali mo na lang lagyan yung isa ng another alcohol group. Water lang usually, pwede mo na yung ma-hydrate eh. Okay? So, however, due to its toxicity, Iniisip no? ko kasi po, bakit nung 1800s, wait lang, muna. Nung 1800s, nung 1800s, paano na nalaman na sweet tasting? Tinitaste. Hanggang ngayon din naman ay. Wala pa, Josh, na instrument or machine. For taste, yes, oo. Wala pa. Until now, wala tayong tasteometer. Nag-ask po kayo sa kalsada, this is my new product, please taste it. Wala pa tayong tasteometer. Pero may mga nagde-develop yung mga sa yung kasi sa mga shape yung chine-check nila yung stereochem nito eh. So, pero if you will notice, kapag medyo maraming hydroxy groups, parang may similar connotation na pwedeng maging matamis to kasi kamukha niyo yung mga Pero yung propylene carbohydrates. glycol daw po hindi masyado matamis. So, anong nangyari? So, nag-iba na kasi yung niya eh. Ibang compound na yun, Josh. So, ayun yung maganda sa chemistry. Basta baguhin mo lang yung formula. Magbabago talaga yung property. So, tignan mo to ha. Di ba, ethylene glycol to. May kamukha pa siya. 1,2-propane diol. So, 1, 2, 3. Ayan. 1,2-propane diol. Yan. So, I think this is the next na simplest glycol. No? From ethylene glycol, nag-add ka lang ng methyl group dun sa isang side, no? Ng ethylene glycol. Ngayon, Josh, siya ngayon ang ginagamit for antifreeze na. Ito ang current natin. Kasi Ayun na less pala, hindi toxic pala siya. siya yung pinakasimpleng glycol. Paano po kung geminal na na OH sa sa may methane? Hindi yata glycol ang tawag natin doon. Ano po 'yan? Kung magkasama sila sa Geminal sa diol. methane. Geminal diol siya. Hindi siya glycol. I'm not pretty sure about this pero feeling ko ang glycol ay separate dapat siya na attachment sa different carbons, yung hydroxy groups. Okay. So bawal na magkatabi. Pero check natin. Kasi Yung like nga what pa I naisip ko mentioned, kasi parang medyo yung only constitutional isomer kung magkapikit. nakalagay dito, Josh, a glycol is an organic compound with 2 hydroxy groups on adjacent carbon atoms. Yun nga. So, dapat siya? Vicinal. Vicinal. Yeah, vicinal diol sila. Hindi sila geminal diol. Ang simplest nga natin si ethylene glycol. Yung next simplest, si propane diol. Di ba mataas yung toxicity ni ethylene glycol? Na-mention din ng dad mo to, toxic siya sa animals. Definitely toxic din sa atin, no? Chinange yan, kaya ka nag 1,2-propane diol. Mas less toxic and mas environment friendly to compared to your ethylene glycol.
Yun siya. Interesting na mga products. And then of course, the very popular, yan, ethanol. So ngayon, yung ethanol virtually, ako sa akin ito, virtually, parang you can get it from plants, no? Especially dun sa mga matataas yung starch. So, kasi yung hydrolysis ng starch, and then if ferment mo siya, it will yield ethanol. So, ngayon yung ethanol, pwede natin siya, ganito yung, of course, I know you know this already. Yung ethanol, imimix lang natin with petroleum products para makabuo ka ng usable fuel pa rin at the same time, mataas pa rin yung octane rating. No, so, kunwari ito, E85, I think this is 15% ethanol. So, tama ba? 15% ang E85. Alam ko ba, baliktaran yan sila eh. Hmm. Okay. Tama na pala to. Pag sinabing E85, nominally 85% ethanol and 15% gasoline. So, pero sabi nga nila, nagre-range siya actually 50 to 83% ethanol. Max 85. Then the rest will be gasoline. So, what's good about this is that hindi tayo nakaasa dun sa petroleum products, no? Kasi pinababa natin yung percentage of petroleum products, ginawa natin around, let's say, 15 to 50%, no? If we will be using E85. However, saan mo kinukuha, Josh, yung um, ethanol? Usually, di ba, dun sa mga may starch na plant-based starch, no? So, we have corn, wheat, rice, etc. So, ngayon, aside from petroleum, si alcohol, si ethanol din ay siya din yung um, alcohol sa lahat ng alcoholic beverages. So, if you have alcoholic beverages, this one refers to your ethanol itself. Okay? So, si ethanol lang talaga yon. So, si ethanol yung mismong Pero meron pala nagpapa-alcohol po dun sa nag-ferment alcoholic sa beverage. nature. Ang grabe. Oo, meron. May mga natural. Si yeast ay natural Hindi po, ferment, yung kumbaga sa corn cob, nagiging nagiging alcohol. ethanol din. Hindi ko naisip na baka siguro nag-dry out sa nag-rot na lang. Rare, Uy, siguro tsaka, extremely rare po yung fermentation na yung, di ba ba? Pero hindi Uy, ko alam aside meron from pala that, po yung sa corn cob nag-ferment na. aside from that, yung alcoholic fermentation or yung wine production, Josh, tinuturing siya ng mga chemists as the first organic synthesis in history. Kasi 'di ba? Kasi from corn or starch, hydrolyze mo siya, tapos after hydrolysis, ferment mo siya, then you form ethanol. So organic synthesis 'yun, no? Kasi from starch ginawa mo siyang ethanol. So nice by history. So ngayon ano yung ginagamit dito, no? Yeast ang ginagamit usually for fermentation ng ng starch to form ethanol para ihalo dun sa alcoholic beverages. So, usually industrial alcohol, sa ngayon ayan, industrial alcohol can be formed, ano yun, or can be produced via acid catalyzed hydration of ethene. So, ethanol is a sleep producer. Kalanin natin, di ba, parang pag may ethanol or alcohol, ano siya, stimulant. Actually, si ethanol is a depressant. Weak, no? Weak depressant. So, sleep producer siya. Pinapababa niya yung brain activity natin. So, yung upper part ng brain natin, yun yung naapektuhan if ethanol is consumed. So, ano pa ba mga pwede kong i-add dito? By the way, yung ethanol kasi, Josh, pag nabubuo siya from fermentation, na may maximum limit lang. Kasi, syempre, living organisms yung nag-ferment, di ba? So,
paano mo mabubuo yung mga alcoholic beverages na mataas yung percentage ni alcohol? While doing fermentation, tuloy-tuloy naman yung distillation para mas concentrated. Yung mga ganyan, no, na simpleng bagay, Josh. Para at least, ah, malalaman mo kaagad, oo nga, no, yung yeast kasi may maximum limit lang yan. Yeah, you will know this sa mga enzyme, ano natin, no, enzyme discussion sa biochem. May maximum limit lang sila ng amount of ethanol na pwedeng ma-produce. Eh, paano kung gusto mo beyond that, yung mabuo mong alcoholic beverages? Let's say, yung mga matataas, 80%, 75%. So, hindi yan kaya ng mga natural fermenters natin like kunwari yung sa yeast production, ganyan. Iko-combo mo yung fermentation with distillation so that you can form a more concentrated na alcoholic beverages. So, balik tayo dito kay agricultural. So, like what I mentioned, no, usually yung mga greens natin, grass, sugarcane, corn, etc., sila yung pwede mong pagkuhaan ng ethanol kasi nga rich in starch. Tapos, ihalo natin siya dun sa gasoline. Ito ngayon yung catch dyan, Josh. Usually, yung mga yung mga, ano ang tawag sa fuel na may ethanol? Ah, Gason. Hindi siya gasoline. Ah, Ethanol fuel. Meron tong combined ethanol blend. Inaano ko yung mismong correct term. Para saan ba? Teams na ano eh. Parang, ano ba po yung iba? Yung hindi siya ano. Yung hindi ethanol part. Ano po to? Hindi. Anong ang tawag doon? Yung sinabi niya Ah, pong ganyan. Yung parang yung na po yung usable fuels, yun lang. sa policy na rin, yung may policy. Ano ba? How about this? Hindi mo na naabutan. Tsaka to. Ito yung mga natural alcohols, tsaka epoxides and ethers. Yeah, anyways, dito na lang ulit ako mag-start, no? Naka-ongoing na ba yung Nangyari po sa recording, inyo? Josh? From your end ba? Anong pa nangyari? Hindi ko rin alam eh. Bigla ka na lang nawala. Akala ko nga tahimik ka lang. Tapos pagkatingin ko, isa na lang ako sa one lang yung participants. Tapos pagka-check ko, nag-ano ka na pala, naka-out. Hindi ko rin alam, Ano hindi po ko talaga nangyari? alam. Nag-crash ba po kayo or So, nag-crash po sa amin? I don't know. Pero hindi to nag-crash as in tuloy-tuloy lang yung yung Zoom ko. So, ayan. Pero ni-restart ko siya. So, this is a new meeting yung sinesend, yung ginoinan mo na ngayon. Anyway, sige. Let's proceed, no? Para we can at least finish this mga physical properties and we can start with another topic. So, like what I mentioned, no? Yung mga
agricultural ethanol natin, we can get it from corn, grains, sugarcane, etc. So, yun nga lang, usually kasi ang ethanol, yung ginagamit natin sa gasohols or ethanol blended fuels, usually galing sa corn. However, may issue nga siya, Josh, no? Ang issue kasi dito is yung efficiency of ethanol production from corn itself is 5 to 6 times less efficient if compared to sugarcane. No? So kunwari, yung ethanol natin kinuha sa sugarcane, mas efficient 'yon kumpara dun sa ethanol na kinuha sa corn. And at the same time, yung mismong gasohols or ethanol blended fuels natin, it's actually approximately 30 to 35% less efficient, um, lower in energy, no, compared to your usual petroleum products. Kaya yun yung issue ngayon. Parang are we seeing this ethanols, no, or ethanol blended fuels per magko-continue, no, in the next decades? Kasi there's an issue also of food security and food shortage. Kasi we're getting the ethanol from food themselves, no? Corn, sugarcane, starch, etc. So, another issue siya to solve, no? Or can we create, baka we can have another ethanol, source of ethanol, no? Na hindi food, no? Non-food siya. Para at least this one will be more sustainable. Okay? So, yun yung issue ngayon dyan. And aside from that, no? yung locally, um, may mga nakikita naman akong gasoline stations, Josh, na may gasohols or ethanol blended fuels. However, hindi ito popular sa Philippines. So, is it time for us to move forward, no? Using ethanol, ethanol or gasohols para hindi ganun tayo ka-dependent to petroleum products, no? So, mga issues ito. So, societal issues na rin na technical siya, no? May science kasi siya behind that. Excuse po. Okay, next. So, aside from the mentioned, no, already mentioned na use ng functions ng alcohols, we also have this alcohols, no, for flavors and scents. So, menthol, so usually may mga sources to. So, si menthol found in peppermint oil can be used for flavoring, flavors and for medicinal purposes. Siya yung nagbibigay ng mentee or menthol na flavor sa mga products natin, food products. So, yung vanillin, kunwari vanilla, ganyan, yung vanilla flavor, it's actually from vanillin. Vanillin is a compound. It's isolated from vanilla beans. It contains an ether functionality. So, may methoxy group ka na attached to your benzene ring and at the same time, may alcohol group, no? Doon sa mismong benzene ring. If you will notice here, Josh, ilan yung functionalities na nakikita mo sa vanillin? Ayan. Sige, check mo yung functionalities ng vanillin. So, parang may ano muna siya, aromatic muna siya. Mm. Tapos Yeah, aromatic. Alcohol, no? May phenol ka, phenol Tapos group. may aldehyde. Okay, good. Tsaka May ether. aldehyde siya, tsaka ether. Methoxy group, no? Actually, kaya natin makagawa nito from benzenes, from scratch. So, yun yung sinabi ko kanina na naputol na yata, no? It's good for us to know the structures of these compounds, organic compounds, so that we can try to synthesize them in the laboratory, no? So, magiging synthetic yung mga compounds natin. Kasi hindi pwedeng lagi tayong nakadepende dun sa source. What if yung source ay limited? Kunwari, yung vanilla beans, kasi agricultural products, so for sure, okay lang yan, no? Parang we can always extract vanillin. However, may mga compounds na mataas yung medicinal value or commercial value na pag
nakadepende lang tayo dun sa pag-extract from its source, there will come a time that the source itself will be limited at baka ma-extinct, no? That's the reason why we need to know the structure and then try to find a way to synthesize it in the laboratory. And that's the importance of organic chemistry and organic synthesis. Anyways, ayan siya. So we have here si vanillin ay vanilla beans, no? So may ether functionalities ka. Same with vanillin na may ether functionality. We also have anethole. It's from fennel. Ang fennel is ang medicinal herb to Josh, yung fennel. So, carrot family ang fennel, if I'm not mistaken. So you can check this. So yung fennel, it contains anethole and that gives you the liquorized flavor associated with fennel. No? So anethole yan. So it's an ether also. And then we have this very interesting no na ano nga ito? Alcohol due to its interesting structure kasi may Norbornian system ka dito. Bicycloalkane siya, no, Josh? It's borneol. It can be derived from Artemisia. Artemisia is a plant, a medicinal herb then from the Daisy family. So, yeah, it's interesting kasi maganda yung molecular structure niya. Pero ang borneol, it's also a flavor and scent. And then, of course, we have the famous eucalyptol. Can be extracted from the eucalyptus tree, eucalyptus leaves, no? So, technically, it's not an alcohol. Di ba eucalyptol? Tingnan mo, eucalyptol. So, parang manonote mo kagad, ay, alcohol to. No, actually, it's not an alcohol, but it's actually an ether. So, ayun, ether group siya, no? Yung ROR. So, it's used for flavoring, scent, tsaka medicinal agent. Yan. Yung sa mga pain management, usually pag mga menti-menti or menthol yung flavor, meron din siyang pang pain management na effect kung topical yung application. Okay? So, those are the alcohols that some interesting alcohols na na-discuss natin. No? Tsaka may mga ano sila, commercial and medicinal values. We also have interesting molecules with ethers and epoxides functionalities. Na-mention ko kanina nung na-cut off to. Si diethyl ether, yung susunod na pinakasimpleng ether because we have dimethyl ether. However, si diethyl ether kasi is a good solvent and it's also a good starting material in organic chemistry. Very low boiling point and highly flammable. That's the reason why need ng extra care when handling diethyl ether. Kasi kaya niyang mag-combust with air or even with light switches lang, Josh. Ganun ka sensitive yung diethyl ether. Initially, ginamit siya as surgical anesthetic pero na-replace siya ng alkyl halides as anesthesia. So usually, Kaya ang po modern parang anesthesia... ano yan? Gaganon pa siya sa skin. Yeah. Parang may So, pressurized bottles na may ganun. may anesthetic effect siya. So halothane is an anesthesia, no? Example ng anesthesia. It's bromochloro-trifluoroethane. Okay? Ano pa So rin, no? unlike the Ano ethyl bang tawag ether, alkyl halide pa rin. General yeah, anesthetic. alkyl halides. Halothane, meron. Halothane po. Bromochloro-trifluoroethane. Oo, mas ano. Ba't lahat po ng dadami na pong ginagamit na halogen? I think this one is to increase the anesthetic effect. Pero ba't hindi lahat Feeling ko yung mga yung mga receptor, range? may at some degree meron silang different at some point meron silang differences in attachment degree. Kaya meron kang bromo, chloro, fluoro para at least iba-iba din yung shape na pwede niyang ma-offer. Okay. Kasi 'di ba yung mga receptors natin may mga specific shape siya. So, I'm pretty sure si halothane may ini-imitate to ng mga yung molecules. Unang GA unang general anesthetic Mel Yung mga Okay bago po. kasi
isoflurane Derivative, tsaka sevoflurane. derivative pa Mukhang rin ano ni pa rin alkyl halides. Mukhang Alkyl alkyl pa rin. halides pa rin. Alkyl halide Correct. pa rin. So, Kaya ang Mm-mm. laki ng price difference Mel. Kunyari, Mm. nung pinanganak si Joshua, yun, pagka gumamit ka ng isang bottle ng sevoflurane hindi. sa Ano po siya? St. Luke's 25,000. Okay po. Alkyl ether. Alkyl halide ether halide. Yung ano? Sevoflurane. Sino si? Sevoflurane. Tsaka nga, ano yung ano ba? Sorry. Halide siya. Pero alkyl halide o ethyl. Mm. Pero kasi kuya ang 333 hexafluoro 2 fluoromethoxypropane. okay, 2-fluoromethoxypropane. Okay, ether. Ether Tama. pero with alkyl halide. May with halogen. Fluoromethoxy. Ether po siya, tapos ang propane, Ang galing. tapos ang Kasi dalawang methyl replaced by fully by ang propane, galing niya, Josh, by kasi fluoro. Yun ang safest, man. kasi kuya, Kaya sa mga... dinidiscuss po namin si diethyl ether po. Ayan, si diethyl ether po, siya po yung mga naunang anesthesia. Oo. So Tapos ether pinalitan siya. Ether nga po siya, Oo. tapos ang fluorinated din. Kinumbine, oo, correct. Pinakombine. Oo. Kinumbine nila. So, yung ether, Fluorinated na tapos ether. kinumbine with halogenated ether, yun na yung ginamit na derivative for anesthesia. Interesting. Nice. Pero highly Yeah, fluorinated eh. Hindi mo alam kung safe. Hindi kaya safer ka siya kasi mas mabilis magising yung patient. Saka iniisip ko po kuya, may control, definitely LD50. Josh, may controlled amount yan na allowed lang for the usage. Ayun pala Josh, hindi naputol po kasi yung namin, yung connection. I mean, nawala bigla si Josh. Yung sa end ko po kuya, tuloy-tuloy ako nag-e-explain. Tapos ko na po ito. Tapos nasa problem na ako. Sabi ko, ba't hindi sumasagot si Josh? Baka na-crash po, no? So sa end ko, tuloy-tuloy siya. Okay. No order. So ayun. Anyways pala Josh. Mga 11 gram per kilogram, malaki yun. So, hindi siguro 11 gram per hindi kilogram. normal. Hindi normal. Yeah, malaki yun. 11 gram per kilogram eh. So, Pwede- usually for pwede- anesthesia, pwede- maliit pwede lang kita naman. mastorbo lang just in case lang. Sige po. Ito, bakit yung flour, it can dissolve better sa hot Ayun. water. Tapos yung cornstarch sa cold water. Magkaiba po sila nung structure. Yung daw Sa po, 3D yung flour structure. daw po, siya, mga 85% starch, tapos mga 10% to 20% protein. 10 to 20%. Tapos ang starch, wait, Fully si flour starch. kasi ay, Aba, yes. Si flour ay 85% lang na starch. mga ganun ba? Pero Tapos- what accounts for that? Kasi pagka tinunaw mo ang cornstarch sa mainit na tubig, magkakaroon ng lumps. Yes po. Pagka naman, yun naman, vice versa rin, yung pagka yung flour dapat sa hot, pagka sa cold, magkakaroon siya ng lumps. What accounts for that? Yung ano po ba kuya? Yung starch po kasi, if I'm not mistaken, supposed to be mas soluble po siya sa mainit na tubig. Tama po ba Tama, ako? true. Pero itong Yes, oo. Pero nagka-clamp nga daw ba? Pagka gusto mong wala siyang lumps, sa siya, cold. Baka kaya Yes, po, insoluble. baka siguro po pagka mainit, baka Hindi, nagkakaroon ba po ng may parang 3D, may 3D structure siya Josh, yung starch kasi. baka may 3D yan. nagkakaroon siya ng parang yung nag-increase yung yung cohesion niya. Kasi yung surrounding, yung masyadong rapid po, diba? So baka yung itinatamaan siyang constantly na mainit na tubig, baka pag kung hindi properly dissolve po na, siguro dapat i-test kung yung scientific po yung mabagal na drip ng starch. Yung mabagal. Dun saan? Magalampa po yan na yung rapidly stirred. Kasi dapat talaga po, mas talaga dapat sa mainit. Dapat yun talaga yung dissolution niya. Baka structural po yan Yes, it's very structural talaga siya.
Kuya, ano po yung tanong nyo? Kasi ang alam ko po, both flour and starch supposed to be mag-i-increase po ang solubility Mm. kapag tinataas po yung temp. Kasi, Ano siya eh. mm, Oo, pero from powder form, mm, dapat, kunyari, hahalo mo yung starch sa niluluto, di ba? Kunyari, yung mhm, flour, pwede mo halo sa niluluto para to thicken. correct. Mainit eh, no? Nag-gelatinize. Ang term Okay. po namin kasi ay gelatinization. Correct Mm. Okay, po. pero kunyari, cornstarch, you cannot do that. Mag-ano siya, Kahit po sa hinit mo siya, magla-lump, magka-clump po siya. magiging lumpy ano mo. Ang gagawin mo, Mm, ano muna, tunawin mo muna siya sa cold water. Mas maganda, the colder the better nga eh. Yun nga po yung yung what doesn't make sense to me nga ano daw mo po. siya, pag yung dissolve na, yun ang ilalagay mo doon sa Yun ba? So clearly it rules out yung chemical dissolution. Kasi kung chemical dissolution, sabihin, it doesn't make sense but pag nahalo na, pwedeng lagyan. Di ba po? mm. Pag Ang, nahalo ang na siya weird sa nun cold kasi water, ba't siya pwedeng lagay sa hot water so magdi-dissolve siya just fine? oh, That doesn't make sense po, di ba? ang cornstarch kasi, ginagamit din po namin to kasi sa lab. Nadissolve talaga siya sa hot water. Pero pag sa cold water, or Baka siya I think normal water, hindi po talaga siya nadidissolve. Kaya po, ginagamit tong, isang reagent ito, Josh, sa anak madadaanan natin. baka sa grade Na po, sa quality. hindi ko rin alam Hindi siguro. basta magkakaroon siya ng lumps. Hindi ko alam kung yung exterior ng yung lump nag-dissolve tapos yung interior hindi. Baka nga po masyadong Masyado mabilis siyang- mabilis nag-dissolve. So nag ano nga Hindi parang ko alam. nag-gel yan sa labas. Basta kailangan i-test. Pero kuya, ang explanation po kasi kaya po nag-i-increase yung solubility ni cornstarch at ni flour kasi si flour po malaking ano lang to eh. Mas hindi siya pure na starch rather. May additional components lang like proteins, etc. Pero virtually 80 to 85% ay ano pa rin, starch, 'di ba? Nawawala po yung coiling nung starch kapag iniinit. Kaya Iniinit. nagiging mas linear siya. Kaya mas nadi-dissolve. Yes. So, kaya po insoluble yung starch sa cold water kasi Hindi, magka-clumping po soluble talaga siya. yon Soluble. sa cold water po. Yes. Ang starch? Cornstarch, you can try it. Mm. Yun sa kunyari sa Japanese yung batter, yun para kasi pag gusto mo yun ang pangalan to yung tempura mo, malambot, flour, gamitin mo. Pero pag gusto mo, crispy, cornstarch. So ngayon, pag i-dissolve mo yung malamig. Yung cornstarch. So feeling ko, meron pa po kasing aside from that, yung change nung ito po yung sa understanding ko 'di ba pag sa malamig po, usually dapat magka-clump yan sila together. Tapos habang iniinit mo po siya, sa lab po ito yung experience ko po. Yung coiling kasi niya, yung by 3D structure, maaral natin to sa Biochem Josh. Nag-straighten out po yan. So, mas capable yung water. Hindi, Hydrogen bonding for water. Tapos nadi-dissolve po talaga siya. Ang experience ko ganito eh. At saka ganito yung nakalagay sa culinary arts eh, na book. So, i-dissolve mo siya sa malamig. So, ano siya, wala siyang lumps. Ano siya, homogeneous yung in dissolution, no? Kaya lang, pagka nilagay mo na sa mainit, it will take a while. It will, syempre, ma-increase solubility, pero naka-dissolve na siya. Pero ngayon, ma-activate yun, dun pa lang siya mag-thicken. Yun, ano mo, kunyari, yun ano mo, sauce mo, di ba? Kunyari, Baka suspension ba? Kung gano'n. Mag-thicken siya para mag-gelatinize siya. Di pa daw po siya nag-gelatinize, so baka suspension lang pala ba yung starch? Yeah. Oo. Feeling ko po kuya, ang nangyayari is, si cornstarch, kaya po siya nadi-dissolve sa cold water kasi dinidisrupt niya po mismo yung mga mismong 3D structure po ni cornstarch molecules para maghiwa-hiwalay po muna. Tapos saka mo siya ilipat dun sa hot water, mas maganda yung solubility niya.
Doon pa na siya Mm. baka doon pa lang yung true dissolution. Dapat i-test pa yung Yes, oo. baka hindi pa Ano talaga siya siya, dissolved. Baka suspended lang siya, finely. mm, kasi yung mismong solid powder niya, mas gusto niya talaga mag-clump together. So, yung initial na ginagawa na i-dissolve, i-replace muna natin yung cornstarch dun sa cold water para ma-disperse lang siya. Correct, yun yung sa colloidal property mo. I-disperse Colloidal mo siya. lang siya bago mo siya ilalagay dun sa mismong hot water na yun yung magiging solution Pero talaga. kung sa, True solution. okay, so, Sabi ng AI, kung, cornstarch is more soluble, pero open and close parenthesis in cold water because it forms a stable suspension. Not through suspension. Yun nga, suspension nga siya, Suspension. suspension. Tapos yung yung isang yun, The okay. starch granules disperse, whereas in hot water, it causes them to swell and gelatinize, To the nature, yes. Ganun nga po, kuya. creating thick clumps, Ayun. gel. No? So yung Yes, nag-gelatinize po siya pag hot water. So na-explain na po yung bakit water, ganun. making it seem less soluble and harder to mix smoothly unless you make a curd slurry first. So, you have to make a cold slurry first. Cold water keeps granules intact for dispersion while heat makes Correct. them clump and form a gel. Nagkakaintindihan po kami ni Josh, kuya. Tama po. Suspension nga yan, Josh. Colloidal siya. Baka hindi siya true dissolution. Basta Yeah, hindi siya true. pero na-explain na po yung sa cornstarch. Pero ba't naman yung flour, may protein content siya? Ba't hindi naman siya nag-disperse? Ano ba siya? Held ba siya ba yung protein? Helmet, pwede. May possibility. Tapos Parang ang nangyayari is mainit naman nagiging po, ano ba't siya. mabilis siya yung protein Matunaw. ba does it help the flour, the Parang ano siya, cornstarch? Josh eh. The starch, rapidly, dissolve? Generic na yung pag mas mataas yung temperature, mas madidissolve siya because yung protein din itself magde-denature. If the protein is adding interaction dun sa starch molecules mo, kung mawawala yun, mas madaling ma-dissolve na si Saka siguro may protein flour. matrix pa yun, baka mas mabilis siya mag-dissolve pag yung nasira na yun. Yeah, yun, exactly. So, yun yung term natin for dissolution. But eventually kasi, marireach siya rin yung gelatinization point niya. Kaya siya nag-harden. Yun pala kuya, depende din po sa dami nung mismong cornstarch or flour. Kasi, di ba natatandaan nyo po, meron tayong mga saturation point wherein kapag na-reach niya na po yun, hindi na talaga magdi-dissolve yung mismong substance. Ang iniisip ko po, baka po dun sa culinary and sa pag-cooking application, para madali nating ma-dissolve, yun po yung muna term, ma-dissolve si cornstarch, ilalagay po muna siya sa cold water, para yung water itself, i-disperse niya po muna yung cornstarch. Pag-hiwalay niya yung mga molecules. Yes po. Actually, hindi pa niya kuya kayang paghiwalayin yung mga molecules. Siguro clump pa rin po yung pag molecular level po. Pero mas maliit na siya. Pero yung powder niya, yes po. Yung Iba powder niya mas naka-disperse naka-disperse na. Yes, colloidal na po yung mabubuo. So hindi pa po siya, yung kaya po sinabi namin ni Josh kanina, it's not yet a true solution. So technically po, hindi siya nadi-dissolve. So, kasi nga, colloidal po siya. Mukha po siya nadi-dissolve kasi Inisip ko nga po colloidal yung siya. magandang test doon. Kung true solution talaga siya, sasabihin ko nga, bago nalaman na suspension nga, ititin that effect kung may lalabas pa po sa likod. Meron pa rin yan. Meron pa rin. Kung post tsaka Feeling ko nga, pre- Josh, colloidal pa rin yung mismong kahit pag ininit mo na siya, tapos colloidal pa rin yun dapat pa hindi naman talaga true solution. Oo, kasi Malaki gelatin yun, ang mabubuo mo dun eh. Macromolecules. Malalaki. Pag iniinit mo na lang siya, kunwari di ba na-disperse na po kuya dun sa cold water. Pag once na-disperse na po siya, ilagay nyo na po siya dun sa mainit na tubig. Dun na po siya talaga nag-i-start mag-denature din. So, hihiwa-hiwalay. Yun po. Mag-gelatinize na kaya magtitikin yun. Yes, yun. Magtitikin siya. Pero po, it will take time ha. Meron po siyang parang gelatinization time na tinatawag. Kasi from the... Sa culinary tawag din activation eh.
Oh, okay. So, sa amin po ay Kaya, gelatinization kaya, time. kaya, So, kaya, kaya nga gustong-gusto rin ng maghihiwalay muna siya. minsan pagka may science na nag-culinary arts kasi yung mga chef mismo, they're learning, no? Correct. So, maghihiwalay po yun. Yun po talaga na denature na kasi mas mainit na po talaga. Oo, oo, oo. Tapos nag-open, nagiging individual molecules na siya. Josh, eto, si starch kasi ay, ano nga ang tawag doon? Indicator sa isang method. Kasi kayang mag-fit ng iodine dun sa starch. Ano po kasi si starch eh? Helical. Dapat i-test nga. Mm. Kung ano po dapat i-test yung cold tsaka already done. Oo. Kasi baka yung Yeah. nga daw po pag yung hindi na siya starch, yung amylose, hindi na daw Mm-mm. masyado. Hindi na nag Ayun po hindi na pala kuya, hindi isa na pa siya po palang nagka-pass. factor yun Mm. Isa pa pong factor kuya, yung cornstarch po pala ay Ayun. magkakaiba po ang amylose at amylopectin na content. Pwedeng makaapekto po yun sa solubility. Oo, oo, oo. Pag mas marami pong amylopectin yung starch, mas madali po siyang ma-dissolve regardless kung sa water po, cold water or hot water. Maganda yung Pero test pag na mas marami Fleur pong River kasi yung amylose, nakukuha yun yung po yung common mas dyan. mahirap ma-dissolve. Andyan eh. Meron ng Yes, readily yes. available iodine. Mm. Yeah, so yun siya. Ay Thank you, bakit man. tayo napunta doon? Kasi nga sa flour and sa okay lang po kuya cornstarch, sa physical properties kasi physical practice to eh. So, ayun pala Josh, nakalimutan kong sabihin hindi mo lang to narinig kanina. Si diethyl ether pala, kailangan to very extreme care kasi meron ng case nito sa amin na yung ether, um, pag sa lab to Josh yung mga eaters mo dapat usually nakatago yan sa closed cabinets para hindi siya naarawan. O kaya, pag waste naman siya, Josh, nakahiwalay yan sila na bottles. Usually, pag organic yan, organic solvents, merong hiwalay na ether and acetone o kaya ether then acetone. Ganun siya na management o waste management. Alam mo kasi, Ano ba ah, ang problema niya? Flammable. flammable na, tsaka low boiling point. Alam mo, meron na Mm. kasing nangyari sa case namin na yung mga bata, yung mga students, iniwan nila yung bote ng waste na to waste na siya ng acetone sa malapit sa bintana. Yung bintana ay clear lang. So, ngayon naaarawan paghapon. Hala, sumabog yung yung bote. Opo, kuya. Kahit ano yun kuya, yung bote po ay makakapal. Mga Pyrex yun na usually waste bottles po eh. Oo. Ganun siya ka-sensitive. Kaya dapat yung mga waste ng ether tsaka acetone, yung mga low boiling point, highly flammable, hindi sila dapat naaarawan pag nasa waste bottles na sila. Grabe. Kaya Ganun dapat siya, amber Josh. din siguro. Yeah, amber na yun din, Josh. Amber Amber na pa yan? yun. Grabe. Anyway. Yeah. Yung mga commercial na acetone nasa plastic, ganun ba? Pwede rin Bottles. po yun, kuya. Para at least hindi mas strong din yung material and at the same kung sa bagay maliit Saka po yun parang mas kuya okay naman po yung acetone eh. Yung baka yung ether, mas kasi super low boiling point. Yung acetone naman po, diba, hindi naman po masyadong mas liquid siya eh. Yung ether, mga 0 degrees Celsius yung boiling point. Mabilis siyang Pero yung acetone delikado din yan. Mabilis din mag-build up yung pressure sa loob. Kaya hindi siya ideal din na yung itatapat siya sa araw or Yung what. inisip ko pala pong So, solution doon, yung isang try na solution, ilalagay siya i-dissolve yung styrene doon, polystyrene. Maano ba siya, masastabilize ba si sino? si Si Ether. acetone or Si ether? acetone. Hindi. Contaminated na siya. Hindi ba? Baka pwede naman po siya i-sequester someday. Ano mo pa siya, ang tawag doon. Additional na step pa siya. So, yeah. Pero pwede rin Kasi naman parang yan, I di think, ba po para may at least siya. nitroglycerin. So baka, inisip ko baka kaya bang i-control kaya bang i-control si Si ether or ether. acetone using by adding polystyrene. Iniisip ko kasi kapag pag dinisolve mo naman si polystyrene, baka may possible na byproducts pa siyang mabuo. Yun naman yung another issue.
Ayun. So, next. Let's just finish this just, no? Para ano, ayun, may meeting kasi ako ng 5. So, eplerenone is another, ano, no? It's actually an ether, tsaka si tiotropium bromide. Ito mga, ano pa to, medicine tong mga to, mga drugs to, Josh. So, si eplerenone ay sa heart attack ginagamit sa mga heart attack patients. Sa si tiotropium bromide, bronchodilator. So, ginagamit siya kapag mga constricted naman yung respiratory airways natin, no? Both of them contain epoxides. So, for sure, yung mga epoxides dito ay isa sa mga mechanism of action nila kasi very reactive yung mga epoxides no? Sa eplerenone and tiotropium bromide. So, mga epoxide-containing compounds. Yeah, hindi to ether kasi ito ay ester na to eh. C double bond, ito ester din. So, ito epoxide talaga. Gahanap ako kung may ether. Yeah, epoxide. So, okay. Ayan, dito ako na ano, na nawala, Josh. Tapos, sinabi ko pa nga na, ay, wala yung mismong problem. Palitan lang natin. Sige, solve lang natin siguro yung kung ano yung kaya hanggang 5:15. Ah, remaining time ko daw ay 6 minutes and 35. Wait lang, Josh, ha? Asan na yung ano natin? Problem. Ito. Yan. Okay. Okay, go, 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 go. Sagot na natin. Okay. Josh, rank the following compounds in order of increasing boiling point. Letter A. So, sino ang pinakamababa muna? 1 ang pinakamataas. Sige, go ahead. Sinong pinakamababa, Josh? We have cyclohexanol, methyl cyclohexane, and then oxa, 2-methyl oxa cyclohexane. So, sino ang pinakamababa ang boiling point? Of course, sige, simulan ko to ha, yung 1A. Pinakamababang boiling point dito, yung cyclohexane lang, no? Kasi siya ay isang alkane. Then followed by ether. So, this ether here. Kasi meron ka ng dipole-dipole interaction. And then si cyclohexanol ang magiging pinakamataas kasi may hydrogen bonding ka pa na additional. A special case of dipole-dipole interaction. How about letter B, Josh? Sige, ikaw Josh ang mag-ano. Ito pala, lower hand. Yan. Yes, Josh. Ayan, sagutin mo na to. Sino ang may mababa hanggang mataas ng boiling point? Siguro. Nakamataas. Okay. Kasi siya ay primary. Pinakamababa. Okay, kasi ito ay tertiary alcohol and then secondary. Very good, tama yan. Okay, proceed tayo sa number 2. You need to explain this. Why dimethyl ether and ethanol, they are both water soluble, pero yung boiling point ni ethanol, 78 degrees Celsius, is much higher than the boiling point of dimethyl ether, which is negative 24 degrees Celsius. Why is that so? So, solubility and boiling points ito. And comparable naman yung ano nila, molecular weights. Because CH3, 2O. because
Explain muna yung water solubility I mean, yung water solubility, meron naman exposed na lone pair, so madali mag-hydrogen bond. for both of them. Correct? For both of them? For both dimethyl ether and ethanol? Yeah. So, both of them contains polar bonds, no? Dimethyl ether Tapos, tsaka yung ethanol. problema lang, si ethanol can Do hydrogen bonding versus dimethyl ether na hindi kaya mag-hydrogen bond. Ngayon, ano ang consequence nun? Dapat to. Sige, Josh, anong consequence nun? Bali yung ano na tayo, nasa boiling point na. kasi may hydrogen bonding si ethanol itself. Pero it And seems na then, yung si dimethyl ether, wala kasi siya. correct. So that will make your ethanol higher in boiling point compared to your um, dimethyl ether. Next, proceed tayo sa number 3, Josh. 1,2-propane diol, which is propylene glycol, and 1,3-propane diol, which is trimethylene glycol, have higher boiling points than any of the butyl alcohols, yung mga isobutyl, butanol, even though they all have roughly the same molecular weight. Propose an explanation. So, yung mga butyl alcohols mo ay 1, 2, 3, 4. Yan, ito. Butyl alcohol to. We also have this one, another butyl alcohol. And then this one. Another butyl alcohol. Bakit daw mas mataas ang boiling points nung mga glycols? Si propane diol, tsaka propylene glycol, at tsaka trimethylene glycol compared to your butyl alcohols, Josh. Dali, Okay. Josh, para maano. Aba. Kasi may meeting din ako eh. Aba. Ayan. Ito yung mga butyl alcohols mo. Ayan. So tama, ito yung pinakamataas, and then second to, and then 3. Number 3 na tayo, Josh. So for number 2, madali ito, si dimethyl ether tsaka si recap lang. Dimethyl ether and ethanol both contain polar bonds, thus soluble in water. Because water can do hydrogen bonding doon, no? Doon sa mga lone pairs din ni oxygen, especially kay ethanol. Tapos, mas mataas, yun nga lang, mas mataas ang boiling point ng ethanol versus dimethyl ether kasi kaya mag-hydrogen bonding ng ethanol, intermolecular hydrogen bonding, na wala naman sa dimethyl ether. How about number 3, Josh? So number 3, ang tanong dito, bakit mataas yung mga boiling points ng propylene glycol and trimethylene glycol versus the boiling points of all butyl alcohols? We have your N-butanol, 2-butanol, tapos So it seems na 2-methyl-2-propanol. honestly, wala Propose akong an explanation. maisip. Pila mo. So, but higher BP than ano?
Pero Yung tier. same, roughly same yung molecular weights nila. Siguro kasi mas marami nga siyang OH. Purely Very because na good. Yun na yun. mas marami siyang pwedeng yan hydrogen bond. Yes, correct. So yung mga glycols kasi versus the butyl alcohols, all butyl alcohols contain one hydroxy groups lang, no? One hydroxy group. Pero ang mga glycols, they have at least two, no? Two hydroxy groups. Therefore, more hydrogen bonding sites, the stronger the IMFA. More than ang capability to do intermolecular hydrogen bonding. No? So, okay na to. Okay, we're good with number 3. How about number 4? Predict the solubility of eplerenone and tiotropium bromide in water and organic solvent. Sige nga. Babalik ako sa Ayan. This is eplerenone. Mga epoxide containing to. Tsaka tiotropium bromide. Can you predict yung solubility nila, Josh, in water and organic solvent? Yan, no? Predict the solubility of eplerenone and ano nga to? And tiotropium bromide in water and organic solvent. So, balik ako. Yan. Sige, go ahead, Josh. Sige, yung eplerenone muna. What can you say about the solubility in water? Ano pa yung, dito na. Dito. Hmm. Yan. Si eplerenone, anong masasabi mo sa water solubility? Is that soluble in water or may hindi? ketone siya, dalawang ketone, tapos nandito, ang tawag kasi dito pa yung it's Asan yung dalawang ketone what's ng this? eplerenone? What's this? Ano kasi ang tawag po dito? Ester yan. Hindi yan ketone. Asan yung isa pang ketone? Ester po siya, pero parang, di ba pa yung cyclic may pangalan? Lactone. Lactone ba siya? Lactone. Lactone. Aba, so, asan yung dalawang Spiro, no? ketone? Walang dalawang Spirolactone ketone. ba siya? Or some sort of. Lactone lang siya. Lactone. Cyclic ester, lactone. Pero So, cyclic no po siya, need na tapos for the cyclic spiro. cyclic na katabi ng cyclic. Naka-spiro Kinalabas kasi parang siya. spiro. Spirolactone. Yes, So, yes. So, Gets. medyo soluble to ang side na to. May pag-ano. Pero yung the rest kasi po parang puro carbons. Tapos nandito, So, what can you say about water solubility? Hindered to. Hindi ganun ka-soluble, I would say. Okay. Eplerenone is... Steroid po siya? Yeah, steroid yan. So hindi siya Eplerenone is soluble talaga. practically insoluble in water yan. So, what can you say its solubility in organic solvents? Like DMSO, tsaka DMF, hexane, yan. So, kung hindi siya soluble or practically insoluble in water, so definitely eplerenone is what? What can you say about sa solubility in organic solvents? DMF tsaka DMSO, hexane, ganyan. DCM. I think ito naman somewhat soluble. Si tiotropium. So kasi dito clearly may resonance. May resonance doon sa parang ano kasi tawag dito parang furan po na pero thiofuran. Tapos thiofuran. Ester alcohol. May ether. Epoxide, okay. Tapos dito may nitrogen, Ito, may amine. correct. Baka at ano siya? sparingly soluble. At meron siyang positive charge. Baka somewhat Charge soluble. Siya. Okay, correct. Tiotropium bromide is partially soluble in water. Very good. How about sa mga
organic solvents, Josh, both compounds. Eplerenone tsaka tiotropium. Anong masasabi mo sa ano? Or in organic organic solvents, Josh. Sa mga inorganic. Kumbaga ano po, Hindi, parang sa let's say organic acetone. solvents. Ah, Acet yeah. DMSO, DMF. DMSO yung Eplerenone ano na, muna. polar aprotic. Eplerenone. Mm. Siguro yes. Aba. Okay, sa eplerenone, yes. Both polar aprotic or aprotic, Seems polar, possible. non-polar Or aprotic. yung mga ano pa, yung hindi polar. Aprotic tsaka protic solvents. Yes, basta organic solvents, DMSO, DMF, DCM, hexane, si eplerenone ay soluble kasi steroid Tsaka din to fat eh. soluble talaga lahat po ng mga steroid naman. How about si tiotropium, bromide? Baka mga Saan siya? baka mga polar aprotic. Polar aprotic. Okay, Acetone. yung mga correct. Sa pag-polar organic solvent like Pag DMSO, hindi po polar, DMF, parang hindi siguro. mm, this will be soluble. Pero kapag non-polar organic solvent like what? Oh, bigay ka ng non-polar organic solvent, Josh. Mm. Bigay ka example, Josh, ng ano, non-polar organic solvent. Polar organic solvent. Non-polar. Acetone. DMSO. Non-polar organic. Non-polar. Hexane. Mm-mm. Hexane pwede. Ano, soluble or insoluble? Yung tiotropium Polar bromide. po siya. I don't think so. Okay, correct. So, take note, si tiotropium bromide, partially soluble in water. Soluble siya sa polar organic solvents or polar aprotic solvents like DMSO and DMF. Pero insoluble na siya sa non-polar organic solvents like DCM and hexane. Okay? So, ayun. We're good for today, Josh. I'll see you tomorrow to continue. Ano na tayo sa reactions na tayo ng alcohols and ethers. In fact, mag-start muna tayo sa synthesis ng alcohols and ethers. Okay? Ang good thing dito, Josh, walang bagong mechanism. Okay? Kung ano yung nalaman natin so far, SN1, SN2, E1, E2, yun pa rin yung makikita mo dito kay alcohols and ethers. Kaya magandang sinunod na natin siya. Okay? So I'll see you tomorrow, Josh. Siguro mga Okay ba? 2:30 pa rin. Okay? So, update na lang din. Chat ako. Bye-bye, Josh. See you Thank you po. tomorrow. Thank you po. Bye-bye po. Mhm. Thank you po. Thank you po.